Dumaang sa kasagsagan ng investigasyon sa flood control projects noong nakaraang taon. Binandalize at pinagbabato ng puti ang bahay ng mga Diskaya sa Pasig. Pero ilang metro lang ang layo mula sa mansyon ng mga Diskaya, matatagpuan ang panaderyang ito na ang motto, kapag binato ka ng putik, batuhin mo ng Spanish bread. Ayan pa rin sila. Mahaba pa nga eh. Sumikat kasi ang kanilang bakery matapos mag-viral ng matikman ng ilang rallyista na sumugod sa bahay ng mga Diskaya. Mga 30-40 yan. Ang pila rito, bumabaha, pero lahat willing to wait matikman lang ang kanilang Spanish bread. From morning hanggang gabi, laging may supply ng tinapay pero naubos pa rin kasi dami ng tao nakapila. Hindi na raw nagulat ang tinderong si Bon na pinipilahan ang kanilang tinapay. Ang palaman daw kasi nitong mantikilya, mas better kesa iba. Ang Spanish bread namin sa Tekwat ay juicy and buttery. Sa iba dry ang palaman, di ba? Sa komisari na raw nila minamasa ang dough na kanilang gamit para kapag i-deliver na ito sa kanilang bakery, isasalang na lang sa oven. Saglit lang yan, 10 to 15 minutes lang. Basta dari-dari sa luto namin. Magdumating yung tinapay, luto na kami ng luto. Ready na siya, okay na siya. Pwede na siya ibenta. Inabot man ng siyam-siyam bago ito matikman, sulit naman daw sa 6 pesos nitong presyo kada piraso. Para siyang malutong na toasted. Siksik yung laman niya sa loob. Last year lang daw binuksan ang kanilang panaderya. May vlogger na nag-vlog, tapos nakita ng mga tao, na-curious sila kung gaano kasarap. Oh my goodness. Sarap! Dahil sa kanilang social media presence, ang negosyo mabilis na lumago. Kaya ngayon, meron na itong 4 na branches. Nag-boom na siya na ganito. Grabe. Hindi namin expect na maubos na yung tinapay. Pero alam nyo ba na ang Spanish bread hindi naman daw talaga pamana o galing sa mga Kastila? So hindi naman ito talaga masasabi natin na tradisyonal na tinapay sa Espanya. Ang Spanish bread ay likha ng mga Pilipino. Sa panahon ng Espanyol mula ng kanilang pagsakop dito sa atin, pinakilala sa atin ang proseso ng paglikha ng tinapay sapagkat sa kanila nanggaling ang harina, ang mga lebadura at mismo ang proseso ng pagluluto ng tinapay gamit ang mga pugon. Ang mga tiga-Sampaloc naman sa Maynila, hindi naman daw mauumay sa kanilang paboritong Spanish bread. Sa panaderyang ito, maraming flavors ang pagpipilian. Chocolate, ube halaya, strawberry, pati na pandan. Ang flavored Spanish bread, pakulo ng mag-asawang Erica at JV. Suddenly, nagkaroon siya ng matinding spotlight sa social media kung saan hinanap ng tao ulit yung Spanish bread. Naisip po namin na magkaroon ng iba't ibang klase ng flavors yung Spanish bread. Dahil laking panaderya, si JV ang tigagawa ng tinapay. Sa dough mixer, pinaghalo niya ang asukal, asin, vegetable oil at tubig. Sunod niyang inihalo ang harina at minasa ito sa loob ng 10 minuto. Pag buo na po siya na katulad nito, makinis na po siya, stretchy na po siya. Kada piraso, kanilang tinitimbang para pare-pareho ang sukat at saka nila ito pinapalamanan. Para po silyado siya, hindi po siya, wala po tatagas. Iikot niyo po ng iikot hanggang sa ma-form niyo po yung magandang tsura niya. ₱7 kada piraso. Pero kung isang box, 125 to 150 pesos, depende sa flavors. Hindi po siya sobrang tamis, kaya for me, may enjoy din ng mga matatanda at saka mga bata. Ang bakery ni na Erica at JV, pamana raw sa kanila. Nagsimula itong Lunar's Bakery sa ama ko, pati sa ina ko. Doon sila nagkakilala. At gaya ng kanyang mga magulang, ito rin daw ang mas lalong nagpatamis sa pagsasama nilang mag-asawa. Usually, every month namin talagang
Halos break even lang. Nagdoble po talaga yung kinita namin din. Masaya talaga dahil papasalamat sa Diyos na nagkaroon ulit kami ng ganitong trend na tinapay. Kung ano yung malaking pagmamahal ko sa asawa ko, ganoon din yung pagmamahal namin din sa negosyo namin. Ang pambato namang Spanish bread ng mga tigat-Tanay sa Rizal, ika nga sa salitang Espanyol, grande o malaki. Kung ang karaniwang Spanish bread kasi nasa ilang inches o pulgada lang ang haba, ang gawa ni Gerald Gabraso, 17 inches. Busolb! Mas mukhang nakakatakam, saka takaw pansin. Pag ikaw lang kumain mag-isa, di mo kakayanin maubos. Kasi sa ano pa lang, 1/4 pa lang, busog ka na eh. Dahil nakakangalay raw gumawa ng naglalakihang tinapay, ang pamilya ni Gerald nagbabayanihan sa pagluluto nito. Ako po yung nagtitimpla, ako po yung nagmamasa, yung anak ko lang po yung naglalamisador. Tapos yung isa kong anak, yun na po yung naglulutot. Matigas pa, dagdag po tayo. Bawat hari na may karakter eh. Sunod niyang inihanda ang filling nito o yung palaman, pinaghalong asukal, margarine at breadcrumbs. At saka isinalang sa oven sa loob ng 15 to 20 minutes. Ang giant Spanish bread ni Gerald, 50 pesos kada piraso. Sulit na kasi malaki siya. Kasya po sa buong pamilya. Bata pa lang, bias na raw talaga o paborito ni Gerald ang Spanish bread. Kaya nung nagtayo siya kalaunan ng pizza business para hindi masayang ang mga natirang dough, sinimulan niya itong gawing Spanish bread. Nag-umpisa kami sa merienda lang. Tapos hanggang nakatikim na rin yung mga kapitbahay ko, kumari ko. Sabihin nila sa akin na, ba't hindi nyo na lang ibenta? Sa Pilipinas lang yata may gulo na nauuwi sa sarap at ang grasyang dala ng Spanish bread sa mga sukit negosyo. Mapapagrasyas ka talaga! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.